Ngayong panahon ng tag-ulan, napapansin mo rin ba? Mas maraming nagpaparamdam. Mas madalas ang kababalaghan. Ang mga kwentong multo sa eskinita, sa lumang paaralan, sa ospital, sa sementeryo parang dumadami. Pero bakit nga ba? Ano ang koneksyon ng ulan sa mundo ng mga kaluluwa? Sa episode na ito, bubuksan natin ang tanong, ulan at multo, bakit sila madalas magpakita sa tag-ulan? Kasama mo ako, si Ka Elias, at sabay nating susuriin ang mga alamat, paniniwala, at karanasang bumabalot sa misteryo ng tag-ulan. Ang ulan bilang simbolo ng kalungkutan at alaala. Sa kultura natin, ang ulan ay madalas kinakatawan ng lungkot, alaala, at pag-iyak. Bakit laging may eksena sa pelikula na umuulan habang may namamatay o naghihiwalay? Dahil ang ulan parang iyak ng langit. Ayon sa mga sinaunang paniniwala, ang ulan ay luhang bumabagsak mula sa langit. Mga luhang hindi mapakali, mga kaluluwang naghahanap ng hustisya o kapayapaan. Umiiyak ang langit. Isang pamilyar na kasabihan. Pero, sino ba talaga ang umiiyak? Mga patotoo. Ka Elias, tuwing umuulan sa hating gabi, parang may naglalakad sa bubong namin kahit walang tao, Aling Mercy, 64 na taong gulang, Taguig. May araw na sabay-sabay kaming nakarinig ng iyak ng bata habang bumubuhos ang ulan. Pero wala naman kaming bata sa bahay. Ronald, 29 anyos, Bicol. Alamat ng tag-ulan. Ayon sa mga katutubo, ang ulan ay regalo ng mga anito. Sa mga Aita at Igorot, may dasal na iniaalay bago umulan. Hindi ito simpleng ulan. Isa itong biyaya, minsan ay parusa rin kung galit ang mga espiritu. Alamat nila Kambini. Sila Kambini ay isang diwata ng kalikasan na umibig sa isang mortal. Ngunit iniwan siya nito at nagpakasal sa isang prinsesa. Sa sobrang dalamhati, umiyak sila Kambini ng maraming araw. Mula noon, tuwing tag-ulan, sinasabing umiiyak siya sa itaas. Ang kanyang pag-iyak ay nagdadala ng malakas na ulan, kidlat, at hangin. Ang kanyang kwento ay simbolo ng pusong sugatan, at ang kanyang luha ay ulan na bumabagsak sa lupa. Bakit mas madalas magpakita ang multo sa panahon ng ulan? Unang teorya, enerhiya ng kalikasan. Ang tubig ay mahusay na konduktor ng enerhiya. Sa paniniwala ng ilang espiritista, mas madaling makatawid ang mga kaluluwa mula sa kanilang mundo papunta sa atin kapag may ulan. Ang ulan ang kanilang tulay. Pangalawang teorya, dilim at katahimikan. Tuwing maulan, maulap. Madalas brownout. Madilim ang paligid. At sa dilim, lumalakas ang pakiramdam ng tao. Mas alerto sa presensya. Mas nakakaramdam ng mga hindi nakikita. Pangatlong teorya, emosyon ng tao. Ang tao ay mas nagmumuni-muni kapag malamig at umuulan. Ang emosyon ay bukas. At ayon sa mga matatanda, kapag ikaw ay bukas, mas madali kang lapitan ng mga hindi matahimik na kaluluwa. Mga sikat na kababalaghan tuwing tag-ulan. Loacan Road, Baguio City. Isang nurse daw ang nasagasaan dito. Tuwing maulan, may nagpapakitang babaeng nakaputi. Maraming taxi driver ang nakasaksi na sumasakay raw ito, tapos biglang nawawala. Diyan lang po sa sementeryo, ang karaniwang sinasabi. Lumang paaralan sa Quezon Province. May bata raw na palaging sumisilip sa second floor. Wala namang klase dahil baha, pero may aninong dumadaan. Mga janitor at gwardya ang nakakita. Balete Drive, Quezon City. Ang babaeng nakaputi. Sinasabing mas aktibo siya tuwing gabi at tag-ulan. May sumasakay sa kotse, may sumusunod sa gilid. May nagsabing sumilip ito sa rearview mirror habang nasa gitna ng ulan. Paniniwala ng matatanda. Mga bilin tuwing tag-ulan. Huwag kang lalabas kapag gabi at umuulan. Isara ang bintana, baka may sumilip. Huwag kang maglaro sa ulan. Hindi lang sipon ang dadapo sa'yo. Ayon sa mga lola, kapag may nararamdaman kang lamig sa batok, kahit may jacket ka na, baka hindi ka nag-iisa. Huwag mong tinatawanan ang ulan. Baka marinig ka ng mga espiritu. May kilala ka bang laging nakakakita ng multo tuwing tag-ulan? Malay mo, sila ay tinatawag na bukas ang third eye, lalo na kapag malamig at basang-basa ang paligid. Simbolo ng paglilinis, pagpapatawad, at pagbitaw. Hindi lahat ng nagpaparamdam ay masama. Minsan, multo lang na gustong maalala. Gusto ng dasal. Gusto ng katarungan. Ang ulan, sa spiritual na pananaw, ay hindi lang iyak kundi paglilinis. Nililinis nito ang alaala.
Nilulunod ang trauma. At binubura ang mga hindi natin kayang bitawan. Kaya minsan, sa gitna ng ulan, maririnig mo ang sarili mong nag-iisip sa mga alaala ng nakaraan. Ang ulan, katulad ng luha, ay isang proseso ng paghilom. Ang ulan ay hindi lang tubig mula sa langit. Isa itong paalala ng mga nawala, ng mga hindi pa matahimik, at ng mga kwento nating hindi pa rin tuluyang naisasara. Kaya sa susunod na umulan, pakinggan mo. Baka may gusto silang sabihin. Hanggang sa muli, ito si Ka Elias, at ito ang alamat, misteryo, at paniniwala. Kung may kwento ka ng multo tuwing tag-ulan, ibahagi mo sa comments. Malay mo, yan na ang susunod nating tatalakayin.